Marahil hindi nga inaasahan ang pagkapanalo o pagcha-champion ng Germany sa natapos na FIBA World Cup 2023. Yun ay dahil first time lamang nilang makapasok sa finals. At marahil ang impressive pa dito, natapos ang torneo na wala silang talo. Ay alam nyo, yan marahil ang maganda sa sports. Pero hindi ganyan sa pananampalatayang Kristiyano. Kung sa basketball, pwedeng mangyari na walang talo, ngunit hindi ganyan sa buhay o pananampalatayang Kristiyano. Bagaman nakatitiyak tayo sa ating kaligtasan, ngunit kaakibat ng kaligtasan na yon ay ang mga pagsubok. At ito marahil ang hindi naunawaan ng iba. Ang kala nila ng iba, ng maraming mga nagpapahayag na Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay laging masaya, laging champion, laging maganda ang pakiramdam. Ay hindi ganyan ang realidad sa buhay Kristiyano. Pero ang sabi ni Santiago, ituring daw natin buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang nalalaman daw natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ay napakaganda ng sinasabi dito ni James. Pero bakit tayo nabibigo dito? Ibig sabihin, sa halip na magbunga ng pagtitiis ang mga pagsubok sa atin, ay parang iginugupo pa tayo nito, parang kabaliktaran. Ay iyon ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa ating mga sarili. Ay nakita natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Sa katunayan, bawat sakdal na kaloob ay nakita natin yan sa pamamagitan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Lalong higit, nakita natin yan sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Ay ganyan natin unawain ng Diyos sa atin, sa ating kaugnayan sa Kanya. Ngayon marahil ang tanong ay, papaano tayo tutugon dito? Papaano tayo tutugon sa kabutihan ng Diyos? Ay nakita natin kung papaano tayo dapat magpakita ng kabutihan sa iba, sa ating mga kapatid. At iyon ay sa pamamagitan ng ating pagsasalita. At iyon ay may kinalaman nga sa usapin ng pagkagalit. Mula po dyan, tayo ay magpapatuloy sa ating serye. Samahan niyo kung muling buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Santiago. Sa huling pagkakataon, tayo ay nasa tutunghay sa huling kabanata nito. Santiago 1, ang ating teksto ay mula talatang 22 hanggang 25. Ito po ang sinasabi, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na muka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ay kung inyo lamang maalaala, yung ating naging mensahe 2 weeks ago, nakita natin na dahil daw sa salita ng katotohanan, tayo ay ipinanganak ng Diyos. Yan ang sinasabi sa talatang 18. At base lamang sa ating nakaraang mensahe, last week, ipinakita doon ni James na ang salitang ito ng katotohanan, ang ebanghelyo, ay itinanim sa atin. Yan ang sinabi sa talatang 21. At kaugnay nga dito, ang sinabi ni James ay tanggapin daw natin ito ng may kaamuan. So kabaliktaran sa pagiging marahil magagalitin o walang pakialam sa pananaw o marahil damdamin ng iba, ang sinasabi ni James ay tanggapin daw natin ng may kaamuan ang salita ng katotohanan na itinanim sa atin, sa ating mga puso. At ayon kay James, ito ay may kapangyarihan na magligtas ng ating mga kaluluwa.
Hindi gustong sabihin dito ni James na hindi pa tayo ligtas. Pero ipinapakita dito kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. At iyon ay mula sa umpisa hanggang sa huli. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin o ninuman na dahil ligtas na siya, ay parang hindi na niya kailangan ng salita ng Diyos, ay hindi po. At sa tingin ko, yun ay kahambugan. Sa katunayan, bagkus tayong naaligtas, ay bagkus natin kailangan ang salita ng Diyos. Pero hindi po natapos dito si James. Ang sabi ni James, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Napansin nyo, talatang 21, kung bakit dapat mo tanggapin ng may kaamuan ang salita ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Yun ay may kapangyarihan na magligtas ng ating mga kaluluwa, buong buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga naligtas, kailangan natin ng salita ng Diyos. Pero hindi pa natapos doon si James. Sabi niya, ngunit, maging tagatupad tayo ng salita at hindi lamang basta tagapakinig. Dito gusto namang ipakita na bagaman mahalaga ang salita ng Diyos, pero kung walang pagsasabuhay noon, ay wala din yun. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon bilang tinaniman ng salita ng Diyos. Ang bawat isa ay inaasahan na maging tagatupad nito. Bilang tinaniman ng salita ng Diyos, ang bawat isa ay inaasahan na maging tagatupad o tagagawa nito. Ay meron pong tumitingin na ang salita ng Diyos ay natural daw sa atin o yung tinatawag natin na innate sa atin. Ibig sabihin yung nasa sa atin na ito. Ngunit hindi po tayo naniniwala sa ganyang pagtingin. Bagaman marahil totoo na ang tao ay may kamalayan sa Diyos. That's Romans 1 na nakita natin sa ating serye kay Pastor Noel. Pero hindi ibig sabihin noon na meron na siyang salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi may itatanggi ng sino man na merong Diyos. Kaya nga dapat mo siyang luwalhati, dapat mo nga siyang pasalamatan. Meron siyang kamalayan sa Diyos, hindi niya maitatanggi sa kanyang buhay yon, sa kanyang sarili, sa kanyang isip, pero hindi ibig sabihin na meron na siyang salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi po, nangyari lamang na nagkaroon tayo ng salita ng Diyos sa ating puso, yon ay nung ipanganak tayo ng Diyos. Sa pamamagitan mismo ng salita din niya. At ang sinabi nga sa talatang 18 ay salita ng katotohanan. At yan nga ang ating karanasan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga naligtas. Ngunit hindi po natatapos dito ang ating karanasan. Inaasahan sa atin na kung ano yung ating narinig, na kung ano yung itinanim sa atin na salita ng Diyos, iyon ang ating isagawa. Yun ang ating ipamuhay. Doon tayo mamuhay. Eh ngayon, bakit napakahalaga ng pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos na ating marahil narinig at marahil patuloy na naririnig sa dalawang bagay? Una, ang kawalang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay pandaraya sa sarili. Ang kawalang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay pandaraya sa sarili. Pangalawang bagay, ang kawalang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay kawalang pagpapala. Ang kawalang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay kawalang pagpapala. So unang bagay na mahalagang makita natin kung bakit napakahalaga ng pagsasabuhay, pagsasagawa ng salita ng Diyos, ito ay pandaraya sa sarili kung wala ka noon. Ang sabi ni James, ngunit maging tagatapot kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya nyo ang inyong mga sarili. So dyan mapapansin nyo na mayroong pandaraya o panliling lang sa sarili. Gustong ipakita dyan na kung sinasabi mo na meron kang relasyon sa Diyos, sinasabi mo na ligtas ka, ay dapat makita sa iyo ang bunga noon. Kung hindi, ay hindi totoo ang iyong ipinapahayag. Marahil hindi totoo na ipinanganak ka ng Diyos.
May hahalin tulad natin niya sa sinabi sa talatang 26, ang sabi ni James, kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. So diyan, mapapansin nyo na kung sinasabi natin na tayo ay ligtas, pinangangalandakan natin na tayo may relasyon sa Diyos o sa salita ni James ay relihiyoso. Kung sinasabi mo na relihiyoso ka, ay dapat makita talaga yung bunga noon. Ay kung hindi, ay dinadaya mo ang iyong sarili. Hindi totoo ang iyong ipinapahayag. Ang ginamit niyang halimbawa ni James dyan ay patungkol sa ating dila. May kinalaman sa ating nakaraang mensahe. Eh kung iisipin natin, tama ba na sabihin natin na tayo yung mga Kristiyano tapos hindi natin mapigilan ang ating dila? Sinasabi mo, relihiyoso ka, pero kahit anong sabihin mo sa iyong kapatid ay pwede yun, okay lang yun. At iyon ay kahit nakakasakit, ay hindi po yata tama yun. Inconsistent yun. So ang kawalang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay hindi akma sa isang mananampalataya. Hindi siya fit. Hindi siya sakto sa iyo. Napakaganda ng ginamit na paglalarawan dito ni James. Patungkol sa isang tao na bagaman tagapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi tagatupad niyon. Inihilintulad siya sa isang tao na matapos daw makita ang sarili sa salamin, ay kaagad daw niyang nalimutan ang nakita niya doon. Agad niyang nalimutan ang kanyang sarili. Ay hindi po ganon. Ang dahilan kaya ka tumitingin sa salamin ay upang makita mo ang iyong sarili. At iyon ay kung sino ka. Ay ang problema, matapos mong makita ang iyong sarili, ay agad mo raw nalilimutan ang iyong nakita doon. Agad mo raw nakita ang iyong nalimutan ang iyong sarili. Ay hindi po ganyan ang layunin ng pagtingin sa salamin. Ang buhay Kristiyano ay namumuhay sa salita ng Diyos na kanyang naririnig. Hindi siya natatapos sa narinig lamang. At sa tingin ko, kung minsan dito maraming sumasalang Kristiyano, maraming mga Kristiyano na matapos tumingin sa salamin, ay agad nalilimutan ang kanyang sarili. Agad niyang nalilimutan kung sino siya. Meron po tumitingin na ang problema daw po sa sinasabi dito ni James ay dahil saglit lamang siyang tumingin sa salamin. Ibig sabihin, bagaman siya tumingin sa salamin, ngunit marahil hindi niya masyadong sinuri yung kanyang sarili. Ay hindi po ganyan ang gustong sabihin dito ni James. Sa katunayan, sa kanilang panahon, kapag tumingin ka sa salamin, ay talagang sinusuri mo ang iyong sarili. So ang issue dito, hindi talaga yung kung gaano ka kabilis na tumingin sa salamin o kung gaano ka katagal tumingin sa salamin, kundi yung matapos kang tumingin sa salamin, ay agad mo raw nalilimutan ang iyong nakita doon. Agad nalimutan ang iyong sarili at yun po ang problema doon. Ay alam nyo, sa tingin ko nga, kahit hindi ka tumingin sa salamin, masasabi mo kung sino ka. Masasabi mo kung anong hitsura mo. Ang problema ay kung kinakalimutan mo kung ano yung hitsura mo, kung ano yung nakita mo sa salamin. At maraming Kristiyano, kinakalimutan ng sarili. Nalimutan na si Kristiyano. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga yung pagtupad sa salita ng Diyos. Ipinapakita dito kung sino tayo. Gustong ipakita dito na kung di tayo nagiging tagatupad ng salita ng Diyos na ating naririnig, ay para na rin sinabi natin na hindi tayo mga Kristiyano.
Ganun lang siya kasimple. Para na rin sinabi natin na hindi tayo ligtas. Iyan ang ideya na sinasabi dito ni James na dinadaya natin ang ating mga sarili. At maraming Kristiyano, dinadaya ang kanilang sarili. Sinasabi nila marahil, pinapangalandakan nila marahil na sila'y Kristiyano, ngunit hindi yun nakikita sa kanilang gawa. Marahil sa kanilang buhay, hindi nakikita sa kanilang pag-akto. Alam niyo, marahil isang pintas na pwede nating matanggap sa mga tao, marahil especially sa mga hindi mga mananampalataya, ay yung hindi nakikita sa atin yung ating ipinapahayag. Ito marahil yung sinasabi nila na Bible tayo na Bible, ngunit hindi naman nakikita yung sa ating buhay. Hindi po marapat na mangyari yun sa atin, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na lahat ay tama ang kanilang mga pintas at mga puna, mga pangaalipusta. Ngunit kung dahil yun ang nakikita sa atin, ay problema na natin yun. Dahil iba yung nakikita sa atin, ay ipagpaumanhin nyo lamang na lagi kong nagagamit itong walang katapusan ng issue ng China versus Philippines o itong issue sa West Philippine Sea or South China Sea. Iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Hindi po pwedeng ganoon sa buhay Kristiyano. Ang hamon sa atin ay kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano o sinasabi mo na ikaw ay tinaniman ng salita ng Diyos, ay napakasimple mga kapatid, ang hamon sa atin dito, ipakita mo yon sa iyong ginagawa. Kung hindi, dinadaya mo ang iyong sarili. Kaugnay lamang sa ating nakaraang mensahe, marahil sinasabi ng salita ng Diyos na hindi ka dapat maging magagalitin. Sa halip ay dapat maayos ka sa pagsasalita sa iyong kapatid. Pero sa halip na iyon ang gawin mo, wala kang pakundangan sa pagsasalita sa iyong kapatid. Ay iyan po ay nagpapakita lamang na hindi tayo tagatupad ng salita ng Diyos na ating naririnig. Marahil totoo na naiintindihan mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, ngunit kung hindi mo yun isinasagawa, ay wala din yun. May hahalin tulad natin yan sa pagsasabing, napagpala ako sa sermon, napagpala ako sa mensahe, ngunit kung walang pagsasabuhay noon, ano yun? Walang silbi ang ganyang uri ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pinakamainam na pakikinig ng salita ng Diyos ay kung papaano mo isinasabuhay iyon. Magandang paalala sa atin to mga kapatid. Marahil linggo-linggo ay nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos at iyon ay 2 beses pa maghapon. Ngunit kung paano tayo tumutugon doon? Alam niyo, masasabi ko na higit tayong pinagpala kumpara marahil sa ibang mga iglesia. Yung iba ay sapat na sa umaga, naiinip pa yon. Ngunit tayo ay 2 beses nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero paano tayo tumutugon doon? At nais kong tawagin ng pansin ang mga kasama namin dito, muli sa mga kasama namin sa bulwagan na to, sa inyo na marahil nakakapakinig ng mensaheng ito online, marahil lagi niyong napapakinggan ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ngunit paano kayo tumutugon doon? Hindi sapat na nakakapakinig lamang kayo ng salita ng Diyos linggo-linggo, kundi kung paano nyo isinasabuhay iyon.
Marahil sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos, tinatawagan kayo na manampalataya kay Jesucristo, ngunit papaano kayo tumutugon doon? Papaano nyo isinasabuhay yung narinig nyong yon? Kaya sana ay tumugon kayo sa salita ng Diyos na inyong naririnig ngayon. At yan marahil ang mas inaasahan sa atin ng mga mananampalataya. Kung ang mga hindi mananampalataya, sila dapat tumugon sa salita ng Diyos, dapat isabuhay ang salita ng Diyos na kanilang naririnig. Walang duda na yun ay lalong inaasahan sa atin ng mga mananampalataya. Alam nyo, kaya nagkaroon ng reformasyon sa Geneva, yun ay dahil sa ninais ni Calvin na yung mga taong dumadalo doon ay hindi lamang matapos sa pagdalo at pakikinig ng salita ng Diyos, kundi ang ninais ni Calvin ay sila'y mamuhay sa salita ng Diyos na kanilang narinig. Ang nais ni Calvin ay mamuhay sila sa kabanalan. Yun niya ang dahilan kung bakit sa una niyang attempt na pagpapastor doon ay napatalsik siya. Hindi marahil gusto yung turong naririnig. Marahil pakiramdam nila mahigpit si Calvin. But after 3 years, ay muli nilang pinabalik si John Calvin at the rest is history. So mga kapatid, bakit napakahalaga ang pagsasabuhay, pagsasagawa ng salita ng Diyos? Ang kawalan nito ay pandaraya sa sarili. Nililinglang mo ang iyong sarili. Magpakatotoo ka. Pangalawang bagay, ang walang pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay kawalang pagpapala. Nakita natin yung pagsasalarawan ni James patungkol sa isang tao na marahil nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi isinasabuhay ito, siya inihintulad sa isang salamin. Sa pagtingin sa salamin, ngunit kaagad nalilimutan niya ang kanyang sarili, ang kanyang nakita doon. Kabaliktaran po sa sinasabi diyan ni James, ipinakita dito sa talatang 25 na siya ay nagpapatuloy, nananatili sa salita na kanyang narinig. So dyan mapapansin nyo yung dalawang uri ng tao na tumitingin sa salita ng Diyos. Alam nyo, ang salamin noon ay kalimitang ginagamit ng mga teachers daw for illustration. At yung salamin ay napakagandang larawan ng salita ng Diyos. So yung isang uri ng tao na tumitingin sa salita ng Diyos, bagaman marahil narinig niya ang salita ng Diyos, ngunit hindi nagpatuloy doon, hindi namuhay doon. Pero yung isa ay hindi lamang daw narinig ang salita ng Diyos, kundi nagpatuloy o nanatili doon. Ibig sabihin, namuhay siya doon. Isinagawa niya yung salita na kanyang narinig. At ang sinasabi dito ni James, ang ganito daw tao ang pagpapalain sa kanyang gawain. Sa ibang salita, ang ganito daw tao ang pagpapalain sa kanyang ginagawa. So, ang isang tao na hindi na pagpapala sa kanyang ginagawa, pwede nating sabihin na ang isang tao na hindi lamang napagpapala sa kanyang ginagawa ay yung tao na hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Alam nyo, pinapakita dito na yung salita ng Diyos na ating naririnig ay walang problema doon. Ang problema ay yung tagapakinig. Napakaganda na naging pagsasalarawan dito ni James patungkol sa salita ng Diyos na ating naririnig. Ang sabi niya dito, ito daw ay sakdal na kautusan. Perfect law. Ay meron tumitingin na ito raw ay itong perfect law, dahil may law, ay tumitingin na ito raw ay pumapatungkol sa batas ni Moises. Ibig sabihin, sa buong lumang tipan, ay bagaman hindi natin minamali yan,
Ngunit higit dyan, ang tinutukoy dito ni James na perfect law, sakdal na kautusan, ito ay may kinalaman sa naging pangangaral ng ating Panginoong Hesus. At ito rin niya yung sinabi sa talatang 18 na salita ng katotohanan, na tayo ay ipinanganak sa pamamagitan nito, at ito rin yung salita ng Diyos na itinanim sa atin. So dahil ito ay may kinalaman sa naging pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, mas inaasahan sa atin ang pagsunod dito. Hindi ito para maging matuwid tayo sa Diyos, kundi dahil tayo ay matuwid na sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung noon, ginagawa mo ang kautusan ng Diyos para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya, ay ngayon, ginagawa mo na lamang siya bilang pasasalamat sa biyaya na natatanggap mo sa Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo na tumanggap ka ng biyaya sa Diyos, tapos pasaway tayo, hindi tayo masunurin. Again, parang hindi bagay. Sa mga Sunday school na ating natapos na, dahil ikaw ay blessed na, dapat daw pumuko sa atin ng higit na pasasalamat sa Diyos. At ang pinakamotibo ay bigyang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin sa lahat ng iyong ginagawa ay dapat ay para sa kanyang kaluwalhatian. At alam nyo, isang napakagandang marahil katotohanan na mahalagang makita natin dito, lalo na sa pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ay yung pagsunod sa kanyang salita, pagsunod sa kanyang mga utos. Parang ang hirap isipin na gusto mo bigyan luwalhati ang Diyos, pero pasaway tayo, hindi tayo sumusunod sa kanyang salita. Parang hindi po pwedeng mangyari yun. So mapapansin nyo kung gaano inaasahan sa atin ang pagtupad sa salita ng Diyos. Yan din ang dahilan kung bakit tinawag ang kautusan na ito na nagpapalaya. Perfect law of liberty. Kaya ito'y magandang pagsusuri sa atin, mga kapatid. Tunay ba na ang salita ng Diyos ay nagpalaya sa atin? Kung sinasabi natin na pinalaya tayo ng salita ng Diyos, ay dapat makita yun sa atin. Dapat isinasabuhay natin yun. Walang pinalaya ng salita ng Diyos na hindi tagatupad nito. Kaya nga yung naging pagbubuo dito ni James, naging mensahe na natin to, verse 26, sa kanya naging pagtalakay dito, ibinuod niya kung inaakala daw ng sino man, again, na siya'y relihiyoso. Subalit hindi mapigil ang kanyang dila, kundi dinadaya mo ngayon sarili. Ang relihiyon mo ay walang kabuluhan. So makakita niyo yung epekto ng salita ng Diyos sa nagsasagawa nito. Gustong ipakita dito na kung talagang isinasabuhay mo ang salita ng Diyos, ang marahil, yung immediate application nito, base sa konteksto, hindi ka dapat maging magagalitin. Hindi ka nagsasalita ng masakit sa iyong kapatid. Ang napaka-praktikal o visible na halimbawa ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay kung paano mo tinatrato ang iyong kapatid. Ikaw ba'y handang makinig sa kanya? O sarili mo lamang ang iyong pinapakinggan? Ikaw lang yung tama. Ay kung gano'n, hindi ka tagatapad ng salita, kundi tagapakinig lamang, at kung ganyan, walang pagpapala. Ganito natin kasimple maintindihan ito, mga kapatid. Parang hindi siya gano'n kahirap unawain. Marahil na rinig na natin ang kwento ng kwento na ay Juan Tamad. Ay dahil daw sa kanyang katamaran ay parang hinihintay na lamang niyang bumagsak yung
yung marahil bunga ng bayabas, ay alam niyo, walang pagpapala doon. Walang grasya doon. Ganyan mo tingnan ang salita ng Diyos. Ang hamon sa atin ay kung nais mong pagpalain sa iyong ginagawa, marahil sa iyong pakikitungo sa iyong kapatid, ay matuto kang maging tagatupad ng kanyang salita. At hindi tagapakinig lamang. Pinapakita dito na nagkakaroon lamang ng bunga o bisa ang salita ng Diyos. Yun ay kung ito'y ating isinasabuhay. Kung walang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, wala ding epekto ito sa atin. Ngayon, isipin nyo, paano kung ito ang iiral sa atin? Sa iglesia. Paano ang relasyon natin? Paano ang pakikitungo natin sa isa't isa? Ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa iglesia ay dahil sa kawalan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi na ito lamang ang dahilan ng pagkakagulo o hindi pagkakaintindihan sa iglesia. Marahil napakarami pang dahilan o pwedeng maging dahilan. Pero isipin nyo kung tayo ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi tagatupad nito. Ano kayang mangyayari sa atin? Marahil ang iiral sa atin ay galit. Marahil ang iiral sa atin ay ang ating mga sarili. Ang ating mga sariling kaisipan o pananaw. Ganyan ang pwedeng mangyari sa atin kung walang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At hindi po marapat na mangyari yan sa atin. Nabanggit ko na kumpara marahil sa ibang mga iglesia, higit tayong pinagpala. Hindi dahil 2 beses tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, ng mensahe. Ngunit, paano tayo nagiging tagatupad nito? Baka tayo napupuno lamang ng kaalaman. Walang masama sa teolohiya, sa mga doktrina. Ngunit kano ito nagkakaroon ng kapangyarihan sa atin? At sana ito yung pag-isipan natin sa mga oras na to, mga kapatid. Merong nagsabi, I am not a dreamer, but a doer. At sa tingin ko, napakaganda nun. Bagaman marahil, hindi masama na maging mapangarapin tayo. Ngunit kung walang pagsasagawa noon, wala din yon. Mas mabuti pa na hindi tayo maging mapangarapin. Ngunit marahil ginagawa natin yung sa tingin natin ay dapat nating gawin. At sa tingin ko ay mas pinagpapala iyon. Sana ay ito yung magpaalala sa atin minsan pa sa hapon na to sa ating mensahe na narinig at bilang tugon sa mensaheng ito, ang sinabi sa ating awitin na pinamagatang tinapay ng buhay, ang sabi sa huling talata, o pagpalain mo, Diyos sa akin, ang iyong salitang inihain. Sa pagkaalipin, palayain, at kaluluwa sa iyo, payapain. So, akita natin kung ano yung pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At sana nga ay ganito yung maging pagtugon natin sa mensahe sa atin ng ating Panginoon sa mga oras na to. Bilang tugon, awitin natin, tinapay ng buhay. Bukas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na minsan pa ay marinig ang iyong mga salita. Tunay nga po na isang napakadakilang pagpapala na marinig ang iyong tinig sa aming kalagitnaan kung makita namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Ngunit nawa nga Panginoon sa aming pagkadinig ng iyong mga salita ay kami ay maging tagatupad nito.
Tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito sapagkat marahil gaya ng pagtingin namin sa salamin ay kaagad naming nalilimutan ang aming nakita doon at ganito yung katotohanan sa amin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Ngunit ay tulungan niyo kami, Panginoon, na maisagawa ang iyong salita sa aming mga buhay. At kita namin na ang tao na nananatili, mumuhay, sinasagawa ang iyong salita ay siyang pagpapalain sa kanyang gawain. At nawa nga, Panginoon, ito yung hangarin namin sa aming mga buhay na sa lahat ng aming mga ginagawa, marahil papaano namin ito ilalapat sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Sa buhay ng iglesia ay hangarin namin ang pagpapala dito, Diyos. Kaya tulungan niyo kami sa bagay na ito at hiling din namin, Panginoon, sa aming mga kasama, mga bisita, mga mahal sa buhay na makita rin nila na sila'y dapat tumugon, dapat isabuhay ang salita niyo na kanilang narinig at nawa sila man ay dalawin niyo ng iyong biyaya. Sila ay naway tumugon sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po minsan pa sa mga oras na to at nawa ikaw ang aming napuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen.